Mag-usap na tayo. Yan ang bagong pahayag ng Iran. Pero 4 na buwan ang nakalipas. Sinabi ng Iran, we will never surrender at lalabanan namin kahit na ang economic war ng Amerika. Pero ngayon, Iran na mismo ang nakikipag-usap na ibalik ang MOU. Epektibo nga ba ang economic sanctions ng Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Kung hindi ay ayos lang din. Paki-subscribe naman sa napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? August 27 tayo ngayon at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay sa pinakabagong update sa pagitan ng Amerika at ng Iran. 4 na buwan ang nakalipas. Sinabi ng Iran, we will never surrender. Sinabi rin nila, hindi nila uurungan kahit na ang economic sanctions ng United States of America. Dumating pa nga sa punto na talagang ipinapakita ng Iran na hindi sila natatakot at ito ay sa pamamagitan ng pag-atake sa mga bansa sa Middle East. Puntirya ang mga base militar ng Amerika at hindi rin maikakaila na nadadamay ang mga bansa sa Middle East kahit na kasi hindi pag-aari ng Amerika ay inaatake na rin ng Iran. Isang halimbawa riyan ay ang oil facilities ng Saudi Arabia ng UAE. Pero ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin. Dahil kung gaano katigas ang Iran noong mga nakaraang buwan, singlambot naman ngayon ang kanilang ipinakita. Tama ang iyong narinig, nakiusap ang Iran na ibalik ang MOU noong June. At saan nila idinaan ang kanilang pakiusap? Sa Pakistan. Sapagkat alam ng Iran na ang Amerika ay nakikinig sa Pakistan. Magkaibigan kasi ang Pakistan at Amerika. At Pakistan din ang madaling lapitan ng Iran, kaya nila idinaan ang kanilang pakiusap. At isang high-ranking official ng Pakistan na ang pangalan ay Asim Munir, nagtungo mismo sa capital city ng Iran, sa Tehran, at dito pinag-usapan ang mga pakiusap ng Iran. Mabilis itong kumalat sapagkat mabilis din ang Pakistan na ikinalat ang balitang ito sapagkat may ituturing ito na isang progress at magandang balita. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ipakita natin ang ating mga mahiwagang pruweba. Ayon sa ulat ng Yene Safak, Pakistan proposes fresh 60-day timeline for US-Iran talks. Ayan, maliwanag mga kaibigan na inanonsyo na ng Iran na magkakaroon nga ng 60 araw upang ang Amerika at Iran ay mag-usap. Ito mga kaibigan ay alinsunod sa hiling ng Iran. Ang pag-uusap na sinasabi ng Pakistan mga kaibigan ay nakabase sa MOU noong nakaraang buwan ng Hunyo. Nakapaloob din sa MOU na ito na nangako ang Iran na hindi na sila magsasagawa ng kanilang nuclear weapon at isa pang magandang pangako ng Iran na hindi natupad ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Dahil matapos ang kanilang MOU o Memorandum of Understanding, wala ni isa rito ang natupad sapagkat meron pa ring mga pahayag ang Iran na meron silang karapatan na magpatuloy sa kanilang nuclear weapon. At isa pa, laging sinasabi ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz at katunayan marami nang ang mga barko ang inatake habang dumadaan sa Strait of Hormuz kahit na meron ng MOU. At dahil sa pagmamatigas na ito ng Iran, nagdesisyon si President Donald Trump na paigtingin ang kanilang naval blockade sa Strait of Hormuz. Hindi na tinag ang Iran, pero kahapon o nitong nakaraang linggo lang mga kaibigan, inanonsyo ng US Treasury na ang sanctions ng Iran
ay mas paiigtingin pa ng United States of America. At hindi lang ang Amerika ang magpapataw ng sanctions sa Iran, kundi lahat ng mga bansa na nakikipagkalakalan sa Iran ay papatawan din ng sanctions ng Amerika kung magpapatuloy sila sa pakikipagkalakalan sa Iran. Takot din ang ibang bansa sa mga banta ni President Donald Trump. Dahil can you imagine, kapag ang isang bansa ay nahaharap sa isang sanctions, kahit anong gawin mong effort para umangat ang iyong bansa ay wala itong magagawa sapagkat sino nga ang tatangkilik sa iyong mga produkto. Kaya isang napaka-epektibong paraan ang ginawa ni President Donald Trump. Mas epektibo pa ito sa kanilang ginawang pag-atake gamit ang missiles, drones, rockets, pagpapadala ng mga fighter jets, mga warships at mga aircraft carrier. At dahil sa pakiusap ngayon ng Iran, hindi ito simpleng pakiusap lamang sapagkat isa itong napakalaking mensahe na nagpapatunay na ang strategy ni President Donald Trump ay effective. Parang lumalabas mga kaibigan na sinabi na rin ng Iran na hindi namin kayang tapatan ang economic sanctions ng Amerika. Pero ang tanong, ano naman kaya ang magiging pahayag ng United States of America sa hiling ngayon ng Iran? At dahil bago pa lamang ang balitang ito mga kaibigan, ay wala pa tayong naririnig na reply mula sa United States of America kung ano ang kanilang masasabi sa hiling ngayon ng Iran. Pero nauna nang ipinahayag ng US Treasury na magsisimula na ang economic onslaught ng United States of America at maraming bansa sa Iran. Ang tanong, ay babawiin kaya ito ng United States of America? Isa pang tanong, hindi kaya pananakot lamang ng United States of America ang kanilang mga ipinahayag upang ang Iran ay tuluyan ng sumuko? Kung ito ay may katotohanan, lumalabas mga kaibigan na nagtagumpay ang United States of America sa kanilang pakay. Pero alam nyo ba mga kaibigan na marami pa rin ang mga nagdududa sa mga ikinikilos ngayon ng Iran? Lalong-lalo na merong pahayag ang Iran na ibinalita ng dahil sinabi ng Iranian official na kanilang bubuksan ang Strait of Hormuz kung, ayan, may kung, ibig sabihin kondisyon na naman ito, kung tatanggalin ni US President Donald Trump ang blockade nito sa Iranian ports. Sa pahayag na ito ng Iranian official, maliwanag na talagang epektibo ang blockade ni President Donald Trump. Dahil kung hindi ito epektibo, bakit nila ipinapatanggal? Ginagawa ngayon ng Iran na shield ang Strait of Hormuz upang ang Amerika naman ay umatras. Pero ang tanong, aatras kaya ang Amerika? Matagal nang sinasabi ng Iran na paatrasin ang puwersa ng mga Amerikano pero hindi man lang umaatras ang Amerika. Mga kaibigan, kung anuman ang magiging tugon ni President Donald Trump dahil sa hiling ngayon ng Iran, ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!